Magandang umaga po sa bawat sa muli. At salamat sa inyong pong pakikinig sa salita po ng ating Panginoon. Kaya salamat sa inyong oras. Sana po ay pakinggan po natin po ito. Maaari po ay tapusin po natin ang pakikinig po ng salita po ng ating Panginoon. Kaya ngayong umaga po, kaya meron po natin na bigyan ng pansin yung Hebrew chapter 9 verse 27. Sabi po rito, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Kaya dito po sa ating binasa po ay pagkatapos ang tao po ay mamamatay minsan lamang. Ibig sabihin hindi ka na mauulit na mabuhay pang muli sa mundong ito. Once ka lang mabubuhay at kapag ikaw ay nabuhay sa mundong ito, ikaw ay mamamatay din. Ibig sabihin, minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito at pagkatapos ay ang kamatayan na. At ang problema ay after nating mamatay dito sa mundong ito, ay meron po tayong harapin na paghuhukom. Ibig sabihin, ang lahat po ng tao na namatay na sa mundong ito, sila po ay humarap po doon sa Panginoong Diyos para hatulan. Kasi nga po may paghuhukom sa bawat tao. Ibig pong sabihin, bagamat tayo mamamatay sa mundong ito physically, pero sa ikalawang buhay, meron po tayong harapin na paghuhukom. Yun po yung tinatawag na spiritual life. Ibig sabihin, kaya nga po, ito po yung ating lagi kong sinasabi, tayo po ay meron pong spiritual life. Meron po tayong buhay sa ikalawang buhay. Kaya hindi po tayo na magtatapos sa mundong ito. Hindi tayo nagsimula sa mundong ito, pero tayo may continuation buhay kung saan doon po ay sa kabilang buhay. Yun po ay eternal life. Yun po yung isang bagay na pupuntahan ng tao after ng mamatay o umalis sa mundong ito. Kaya nga po sabi po ng Book of Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Kaya nga po, sana maintindihan po natin mga kapatid. Ang paghukom ng Panginoong Diyos, ibig po sabihin kapag hukuman ka ng Panginoon, ito yung hatol na kung saan ka pupunta, yung destiny mo. Ibig sabihin kung saan ka pupunta. Ibig sabihin, kaya ka hatulan dahil merong pupuntahan ka, tutuluyan ka, titirahan ka, kung saan ka pupunta. Yun po yung ibig sabihin, kaya kahatulan ng Panginoon. Ibig sabihin, kung anong ginawa natin dito sa mundo, ito po yung magdadala po sa atin. Kaya nga po, dapat mag-ingat po tayo, maging aware po tayo, o bigyan din natin ng pansin yung buhay spiritual. Ibig sabihin, kailangan din natin sumampalataya sa Panginoon. Kailangan din natin makinig ng salita ng Panginoon para po tayo po, mga tao, ay magkaroon po ng assurance pagdating po sa kabilang buhay. Dahil kapag hindi natin ito sinigurado, kapatid, sabi ng Bible, haharap tayo sa Panginoon para hatulan. Huhukuman tayo ng Panginoon, saan ba tayo pupunta? Kaya sabi ng Bible, dalawang klase po lamang pupuntahan ng tao, langit at impyerno. Kaya nga po, pag namatay ang tao dito sa mundo, harap sa Panginoong Diyos at hatulan ng Panginoong Diyos kung saan ka ngayon pupunta. Langit ka ba o impyerno? Kaya napakalaga po mga kapatid yung pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil kapag hindi natin ito pinansin o binigang halaga, kaya nga sabi po ng John chapter 3, sabi po rito, verse 36, kaya ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na wala hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Salip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ngayon po, halimbawa po, namatay ang isang tao dito sa mundo at hindi sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Saan siya pupunta doon sa ikalawang buhay? Saan ang direksyon niya sa ikalawang buhay? Anong hatol ang gagawin ng Panginoong Hesukristo
sa buhay po ng isang tao na hindi sumampalataya po rito sa mundo. Na po, ang isang tao hindi sumampalataya, hindi naglingkod, hindi din nagbigay ng panahon o oras para sa Diyos, para maglingkod, para sumamba. Na po, anong hatol ang pwedeng ibigay ng Panginoon sa isang taong hindi sumampalataya? Sabi po rito, sino mang tao na hindi sumunod po, hindi sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, mananatili sa Kanya yung puot ng Diyos. Ngayon, kapag hindi ang tao sumampalataya at namatay sa mundong ito, no? At nananatili sa Kanya yung puot ng Diyos, yung galit ng Diyos. Anong hatol? No? Ibig sabihin, kapag galit ang Diyos sa isang tao at siya namatay, napunta doon sa ikalawang buhay, humarap sa Panginoon, sa hatulan ngayon ng Panginoon, saan siya ngayon pupunta kung siya ay nasa galit ng Diyos? Kaya nga po napakalaga po na maintindihan po natin, sino ang iyong tagapagtanggol? No po? Sino ang magtatanggol sa iyo pagdating mo doon? Pagdating mo sa langit, pagdating mo sa ikalawang buhay, sino ang magliligtas sa iyo? Sino ang mag-iingat sa iyo? Sino yung gagabay sa iyo? No po? Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one, sabi doon ng Panginoon, wala kahit isa na makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ibig sabihin, walang taong makakapasok sa kaharian ng Diyos kapag hindi sumampalataya sa Panginoon, kapag hindi dumaan sa Panginoong Hesukristo. No po? Ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya napakalaga, kapatid, no, yung pagsampalataya na malaman po natin, tayo po mga tao po mamamatay marahil marami na tayong mga mahal sa buhay, kaibigan, ano po, na nauna na, pumanaw na. Ano po? At darating din ang panahon, susunod tayo sa kanila. Kaya ang tanong, saan ka pupunta? Pag namatay ka na, namatay tayo rito, saan tayo pupunta sa ikalawang buhay? Either na impyerno o langit. Pero sinasabi ng Bible, kapag ang tao sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, ay may buhay na wala hanggan. Ano po ibig sabihin ng buhay? Ang both side po, ang impyerno at langit, may buhay na wala hanggan po din. Eternal life po yan. Kaya nga lang, ang impyerno ay buhay ng eternal na pagdurusa. Ang langit, buhay na kung saan ay wala ka nang hanapin pa, puro kasaganahan na lamang. Yun po yung sinasabi ng Panginoon ng kasulatan na sino mang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Na po, kaya napakahalaga nito na po na tayo po ay sumampalataya sa Panginoon. Dahil kapag hindi, ay again, magkakaroon tayo ng problema doon sa ikalawang buhay. Tandaan po natin, sabi po ng Bible, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Kaya, halimbawa po, namatay na tayo, umarap tayo sa hukuman ng Panginoon. Sino ang iyong tagapagtanggol doon? Sino ang magiging tagapamagitan mo doon? Sino ang magtatanggol sa iyo para ikaw ay huwag mapunta ng impyerno kung hindi ka sasampalataya sa Panginoong Hesukristo? Subalit, kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, siya yung magtatanggol sa iyo, siya yung gagabay sa iyo yung magdadala sa iyo sa buhay na wala hanggan. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John chapter 14 verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid o tahanan. Kung wala ka doon, gagawa ako para sa iyo. At kapag tapos na, ako'y babalik, sabi ng Panginoon, upang kunin ka at dalhin ka doon sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po, si Jesus po yung magiging daan po natin. Siya po yung magtatanggol po sa atin para wag po tayo mapunta sa impyerno. Kaya nga po siya doon namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya po yung nagbayad. Doon po, kaya sabi po ng Hebrew chapter 9 verse 28, gayon din naman si Kristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling hihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kaya ang Panginoon po, minsan lang din po siyang hinandog doon sa krus ng Kalbaryo para pawiin ang kasalanan. Kaya nga po, kapag hindi ka sumampalataya sa Panginoon,
Sino ang magpapatawad sa kasalanan mo? At kapag namatay ka sa mundong ito na hindi napatawad ang kasalanan mo, sino ang magliligtas sa iyo pagdating ng araw sa harapan ng paghukom? Pagdating ng panahon ay kayo hukuman na, hatulan na kung saan ka pupunta, langit ba o impyerno? Kaya sino ang magtatanggol sa iyo kung wala kang Kristo, wala kang Jesus sa buhay mo? Kaya kailangan sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. At bilang tayong mananampalataya, dapat manatili naman tayo sa pananampalataya at sa paglilingkod sa Panginoon. Magtiyaga tayo, magtiis. Yan sabi po rito ng ating Panginoon sa verse 28. Babalik siya para iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kaya ito yung dakilang pag-asa ng mga sumasampalataya sa Panginoon. Pangako niya, babalik siya. Kaya sa pagbabalik naman ng Panginoon, patay ka man o buhay, tayong mga nananampalataya sa Panginoon, babalikan niya tayo, kukunin niya tayo, ano man ang ating sitwasyon, buhay man o patay, upang dalhin tayo doon sa kanyang kariyan balang araw. Kaya napakalaga, kapatid, na sumampalataya tayo sa Panginoon. At sa ating pagsampalataya, kailangan natin magtiyaga, kailangan natin magtiis sa paglilingkod, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya napakalaga nito sa buhay natin, Kaya nga, tayo nag-aaral, nakikinig. Ito is para sa kapakanan ng ating kaligtasan, para sa kapakanan ng ating spiritual life, para tayo manatili, ma-encourage tayo. Kaya nga po tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, para po tayo ma-encourage na manampalataya, maghintay, maglingkod sa Panginoong Diyos. Dahil pangako niya, babalik siya. Kaya sa mga sumasampalataya naman sa Panginoon, magtiis lang po tayo, mga kapatid. Huwag tayong sumuko sa ating paglilingkod sa Huwag tayong titigil, huwag tayong magbabackslide. Mahirap magbackslide, naranasan ko po yan, mga kapatid. Huwag po tayong magbabackslide. At ang pinaka the best, magpatuloy lang po tayo sa ating paglilingkod at pagsampalataya. Ngayon, kung hindi ka pa sumasampalataya sa Panginoon, ito na yung panahon at oras para sumampalataya sa Panginoon. Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. At simulan mo ang maglingkod, manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tandaan mo, babalik ang Panginoon. Sa kanyang pagbabalik, handa ka ba? Karapat-dapat ka ba na sumalubong sa kanya? Makasama niya sa kanyang kariyan? Karapat-dapat ba tayo? Kaya ito po yung importante. Kaya sana po ngayong umaga, ngayong araw ay meron tayong naintindihan, para tayo ay sumampalataya at maglingkod sa Panginoon. Kaya lagi niyo pong abangan ang channel na ito at marami po tayong matututunan. Hopefully na ito'y makatulong din naman sa inyo, sa inyong paglago, sa inyong pananampalataya sa Panginoon. Kaya salamat po sa inyo. At bago po tayo magtapos, ay manalangin muna tayo saglit sa ating Panginoon. Sandalian po tayong yumuko at pumikit. Aming Amang nasa langit, O Diyos ng langit at ang lupa, sa ngalan po ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesucristo, patuloy po kaming humihingi ng iyong patnubay at gabay sa aming paglilingkod na ito. Patuloy niyo po kami ini-encourage, ipagtanggol, lalo na po sa panahon ng mga pagsubok o trial. Ingatan niyo po ang aming kaligtasan, Panginoon, sapagkat kung di mo kami tutulungan, Lord, hindi namin to kaya. Kaya po kami dumudulog sa iyong kagandaan loob ng iyong puso, aming Amang nasa langit. Ingatan niyo po ang aming kaligtasan, hawakan niyo po ang aming buhay, Panginoon. Hawakan niyo po, Panginoon, ang aming destinasyon balang araw. Sa iyo po namin pinapagkatibili ng aming buhay. Ikaw po ang mag-ingat po nito. Ama, nagpapasalamat po kami at sa lahat din po ng mga nakakarinig at makikinig na mga pangangaral nito. Lord, ikaw po yung magpala po sa kanila, mag-bless ng kanilang buhay, Lord. At kung maaari po, mabuksan po sila sa mga spiritual, Panginoon, na patungkol sa iyong mga salita. Ito kanila maunawaan at maintindihan. At kung maaari po sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tulungan niyo po kami mga tao, Panginoon, para sa kapakanan ng aming kaligtasan. Kaya lahat ng ito, aming Ama, salamat po ng marami at sa iyo po namin ibinabalik ng lahat ng mga papoy para salamat sa ngalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Kaya salamat po sa inyo. Shoutout po sa lahat po ng mga nakikinig. God bless po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.
Salamat po na maring babay po. Thank you po.